Kung hindi mapigilan, wag na lang in public. Ito naman tila na-extend ang birthday ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang pagbisita sa Malaparaisong, Palawan kahapon. At isa sa mga binisita ni Pinoy ang Subterranean River National Park sa Puerto Princesa City na idineklarang UNESCO World Heritage Site mula pa noong 1999. Kasabay ng pagbisita, ikinampanya rin ni Pinoy ang pagboto sa underground river sa Search for the 7 New Wonders of Nature. I-text lang ang PPUR sa 2861 o mag-log on sa www.new7wonders.com para bumoto. Nakikiusap po. So, marami po tayong text na baka wala katuturan. Baka naman pwede po paminsan-minsan may katuturan. More than anything, pakita natin kung paano, ano mararating natin pa nagkakaisa tayo. So, isang text lang po katapat na. Wow, sir. Pag nanalo tayo dyan, inuman na! Yeah. Okay, President, we will text you. At sa Vigan, Ilocos Sur naman, pansamantalang tumigil muna ang pamamasada ng ilang mga kalesa dahil sa mga native na kabayo. Nagtagisan sa isang karera. Ang karera doon isang tradisyon upang mapreserba ang galing ng mga kabayo. Ang iba pa nga mga lumok sa karera galing pa sa mga karating probinsya. Aliw na aliw naman ang mga dumagsang manonood. Ang iba nga, hindi na itago ang mga pustahan sa karera. Bahagi ang karera na yan ng Kanadiwan Festival ng lungsod ng Vigan. Wala naman tayo nilabag na karapatan ng kabayo dyan. Wala naman, talagang nangangarera sila. Wala namang, hindi naman nagkakagatan. Anong pinag-away? Oo. Ay, nako. I miss Vigan. Napakaganda. Longganisa. I miss mga bayo. Empanada. Bagnet at Vigan, longganisa, empanada, lahat. Oo, so empanada nila. Ikaw kabayo. Kabayo ang topic natin. Kayo pagkain. Kami naman lagi pagkain. Talaga. Sige. At balita naman mula sa Amerika, isang napakalaking pagsabog po ang gumulantang sa mga katabing bahay na isang liquid gas plant sa Texas. Naging pahirapan ang pag-apula ng mga bumbero sa apoy. Nangamba naman ang ilang mga residente doon dahil ilang milya lamang ang layo mula sa nangyaring pagsabog. Ang hile-hilerang oil refineries at malaking natural gas plant. Sa kabutihang palad ay walang napaulat na namatay o nasugatan sa insidente. Special chemical kasi dapat dyan eh. Tapos hanggat hindi nawawala yung langis, hindi titigil yan. Doon sa pagpatay ng sunog. Buti hindi naagapan na hindi nadamay pala yung mga ibang oil refineries. Yes. Bago kumalat, no? Baka baligyosi sa tabi. Masira ko lahat ng butas ng langis pinagsusunog para walang pakinabangan. Ito naman po, balita sa Amerika pa rin at tiyak maiiba ang pagtingin ninyo sa mga hold-uppers sa balitang ito. Bakit? Ito po kasing kriminal na nakunan sa isang CCTV camera. Aba, sobrang galang daw po. Bumili pa nga muna ng kape ang hold-upper sa bibiktamihing convenience store at pagkatapos magbayad, nakiusap siya kung pwedeng limasin niya ang kaha. Pero kahit magalang, may hawak naman po siyang baril. Maging si Kahera kakaiba pa dahil nakuha pang makipagtawaran. $40 na lang daw ang ibibigay niya pero hindi na pumayag ang hold-upper na para bang ayaw pa abuso ang kabaitan. At tinangay niya ang perang katumbas na mahigit 13,000 piso. Pero nagsorry naman siya at nagpasalamat pa. Kaya natin. I know I am, and I really am sorry to have to do this, but I've got kids. How about if I gave you $40 and this is it? Well, I can't do that, sir. I've got rent to pay, I've got bills. Thank you very much. I appreciate it, and I really am sorry, and if I ever get back on my feet again, sir, I'll bring it back. Naaresto rin po, kinalaunan yung magalang na hold-upper na matagal na palang may kaso ng pagnanakaw. Hindi pala yun yung unang beses. So, ganun yung style niya. Magalang siya talaga. Awa niya yung kabaitan din ng biktima. Oo. Pwede naman pala ganun, no? Pinadaan sa usapan. Okay, manaksa kayo, magbaril, di ba? Oo. Walang barilan. At least, di ba, magaan yung loob ng ano. Biktima, ang bait naman hold-upper na to. Buti na siya naabutan ni Lola, no? Magagalit si Lola. Kahambalis kayo ni Lola. Pero paano ko binigay yung pera? Sabi, ito pa, you want some candy with it? For your kids? $40 nga eh. Sinabi niya meron. Dinagdagan. Katumbas ng 13,000 pesos. Anyway, after Charisse at PhilAm, Darren Chris,
May mga Pinoy na ibinida na naman ang hit TV musical na Glee, ang world-famous Cebu Dancing Inmates. Special mention kasi ang grupo sa isang eksena sa isang episode nito, kung saan kinukumbinsi ang mga miyembro ng Glee Club na magkaisa sa isang project. Ang project ng pagsasayaw ng Thriller ni Michael Jackson. Isa sa mga kantang unang nagpasikat din sa Cebu Dancing Inmates sa YouTube. Uy, parang gusto ko panoorin yan, Remember a few years ago when that Philippine prison did that mega performance of Thriller and put it on YouTube? And in the 4 months it took to rehearse that number, prisoner on prisoner crime dropped 80%. Doing that together as a team created a unity within that prison. Baka 80% sa loob mismo na Sa loob. Nag-grab ba yung... Nag-grab ba yung... Within prison. Within prison. Ang balita ko, gusto maging kriminal ang mga dancer para makapasok sa kanila. Para ma-TV. Sa YouTube sila baka na-discover sa Eto yung iba palang mga graduate na sa kulungan na yan, nagtuturo na sa'yo sa iba pang CTJ. So may patutunguhan talaga kasi art Art helps. Darito na, hirit panahon ni Laban Juper, Love. Maraming salamat, Iga, sa mga oras ito, mga kapuso. Ito na po ang ating hirit panahon. Naku, medyo nararamdaman nyo na ba ang alinsangan? Huwag ko kayo mag-alala dahil ayon sa Pag-asa, sa Marso daw po, babalik yung mga paglamig-lamig ng ating panahon. Pero sa mga panahong ito, mga kapuso, ang Northern Luzon nakakaranas po ng cold front o yung pagkataboy ng malamig na hangin sa mainit na hangin pa itaas, nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kaya naman po ang Northern Luzon magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kalagkalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ang Metro Manila naman po at natitirang bahagi ng Pilipinas, bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulong-pulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. At good news din, kahit paano po yung mga binabahan nating lugar, talaga namang medyo mapabawasan po yung kaba dahil hindi po magkakaroon ng mga flash floods at mga pagguho ng lupa. Ang ating po sunrise, 6:22 ng umaga at ating po sunset ay mamayang 5:58 ng hapon. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po, mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Dito kayo sa pinamakulay na morning show sa telebisyon. Ito ang Unang Hirit! Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magugulat ka. Unang hirit. Narito na, New Tank Poppy. May real